Hello mga mare, for today's video ay ito na nga yung pinakahihintay ko, darating na siya, nakbaka. Pero bago nga siya umuwi mga mare, nag-usap na nga kami at nag-request nga siya magpaluto ng sinigang, Diyos mio. Pero dahil masunurin nga ako mga mare, lahat nga ng pinapaluto niya ay maaga ko nang binili, naksyota. 7:30 nga ng gabi ang dating niya mga mare, kaya umaga pa lang nga natataranta na nga kung ano yung mga uunahin kong lulutuin, Diyos mio. Nung last na uwi nga niya mga mare, sinigang nga lang yung pinaluto niya, pero ngayon nag-request nga siya ng buffalo wings, Diyos ko. Nagpabili nga rin siya sa akin mga mare ng isang case na Red Horse, Diyos ko, maglasing yata yung alti, nakbaka. After ko nga mailagay lahat yan sa ref mga mare at mailuto nga yung sinigang, natulog muna nga ako saglit at kinagabihan ay eto na nga at iluluto ko na nga yung request ng buffalo wings. Ngayon nga lang ako magluluto nito mga mare, kaya nga nanood nga lang ako sa YouTube kung paano nga siya lutuin. Naglagay nga lang ako ng konting butter, nagisa ako ng bawang mga mare, tsaka ako nilagyan ng paminta, toyo, ketchup, tsaka ng kung ano-ano pa, ganun. Doong na-mix ko na nga mga mare, hinalo-halo ko nga lang siya ng very light at minekos-mekos ko na nga siya dyan para nga maghalo yung lasa sa manok. At nung mamekos-mekos ko na nga mga mare, ay nilagyan ko na nga siya ng sesame seed para kaartehan, ganun, chares. After ko nga pala makapagluto mga mare, ay niligo na ako agad, tsaka na nga ako nag-makeup, mga alas 6 na nga to ng gabi, kaya minadali ko na nga. Lunes nga pala to mga mare, mga December to nga yung dating niya, kaya nga akala ng mga anak ko, ipapasok nga ako sa trabaho kasi nga hindi nila alam na darating nga yung papa nila. Sabi nga kasi ni Mr. mga mare, wag ko na nga sabihin sa mga bata para nga ma-surprise nga sila na may paparating na nga, ganun, Diyos mio, daming iniisip. At dahil sakto naman na panggabi nga yung trabaho ko mga mare, sabi ko nga sa kanila ipapasok nga ako, kaya nagpahatid na nga ako dun sa anak ko ng panganay dito sa kanto nga namin. Nagbook na nga rin ako ng Grab mga mare dahil 15 to 20 minutes nga lang mula sa amin papunta nga sa Clark Airport, ganun. 9 months nga kami hindi nagkita mga mare, kaya nga nai-excite na ako ngayon pa lang. Ikaw ba naman mare ang di madilga ng 9 months ay hindi ka mai-excite? Diyos mio. Chares. Iba pa rin talaga yung feeling mga mare kahit nga matagal na siyang OFW, nakakakaba pa rin pala pag nagsusundo ka. So yun nga mga mare, habang nandito nga kami sa daan mga mare, pamunta nga ng Clark Airport, ay bigla ngang nawala ng kuryente. Sa mga oras nga na to mga mare, ay talagang kinakabahan na nga ako, hindi ko alam kung bakit. Pagdating nga dito mga mare, ay after 5 minutes, ay nagkaroon na nga ulit ng kuryente, kaya okay na nga yung mga naaninag mo. Pagdating ko nga dito mga mare, ay konti pa nga lang yung mga nag-aabang na tao. Sabi kasi ni Mr. mga mare, ay 7:30 nga yung baba nila, pero alas 7 na andito na ako para maaga-aga nga yung pag-aantay ko dito. Nakakainip din pala mga mare pag mag-isa ka nga lang nagsusundo, dahil surprise nga to sa mga bata mga mare, Diyos ko, tinaga ako na, nakbaka. Siguro mga mare, mga 30 minutes nga rin ako nag-aantay dyan nung mapansin ko nga na bumababa na nga tong mga stewardess dito. Diyos ko, mag-aalas 8 na, hindi pa siya lumalabas. Hindi ko na nga alam mga mare kung maiihi ako, matatain na ako dyan. Diyos mio, sa kakaantay. Buti lang talaga mga mare, bago alas 8, ay Diyos ko, nakita ko na nga siyang papalapit sa akin, nakbaka. Sa wakas, after 9 months mga mare, madidiligan na rin ako. Chares. Iba talaga yung saya mga mare kapag nga kasama mo yung mister mo kaysa nga yung magkalayo kayo. May mga times kasi mga mare na pag magkalayo nga kayo ay hindi nga kayo magkakaintindihan at lagi nga kayo mag-aaway sa video call, ganun. Siyempre mga mare, pag nangyayari ngayon ganun, hindi mo nga may iwasang ma-homesick, pero ganun pa man, Diyos ko, kailangan mo magpakatatag. Yung trabaho nga ng OFW mga mare ay hindi nga biro dahil iba nga yung trabaho doon kaysa dito. Lalong-lalo na nga mga mare kapag seaman's partner ka, Diyos ko, alam nga nila yan na yung mga mister nila sa barko ko ay walang day off. Araw-araw nga Lunes sa kanila mga mare, kaya nga deserve nga nila pag umuwi na magpahinga, ganun. At pag umuwi naman nga sila dito sa Pinas mga mare, 2 days nga yung biyahe nila kasi 3 connecting flight nga yung sinasakyan nilang eroplano. Diyos mio. Diyos ko, hindi pa man siya nagagamit, sagad na yung pagod niya. Chares. So yun na nga mga mare, malapit na nga kami dito sa amin at papasok na nga dito sa Severa. Ang ganda nga lagi ng lugar dito mga mare kasi nga magpapasko na, marami na nga silang pailaw, ganun. So yun na nga, pagbaba nga namin ng sasakyan mga mare, hindi nga niya alam kung anong bahay nga yung papasukin niya dahil ngayon nga lang siya makakapunta din dito. So ibang-iba na nga yung pakiramdam niya dito dahil excited na nga siya makita yung mga anak niya, ganun. Nakapunta to the moon.
So yun na nga mga mare, pagkakita nga ng bunso namin sa papa niya, Diyos ko, ito talaga yung hirap sa OFW. Naninibago nga yung anak ko dyan mga mare kasi nga hindi nga sila nagkikita ng 9 months kaya ayaw nga siya lapitan, Diyos mio. Proud nga rin ako mga mare sa mga OFW nga na nagtitiis sa abroad para nga lang makatulong sa pamilya, ganun. Pero wala nga choice mga mare kasi dito nga sa Pinas pag nagtrabaho ka dito ay napakababa nga ng sahod. Hindi bali nang malayo ka sa pamilya mo mga mare basta nga may mga naipupundar ka, ay Diyos ko, napakalaking pasasalamat na nga yun. Hindi nga madali sa una mga mare pero pag sinipagan mo at sinaga mo nga ay Diyos ko makukuha mo nga lahat ng walang imposible. Ganun. Nagumpisa man kami mga mare na nakikitira lang tapos napunta sa nangungupahan at eto na nga mga mare nagkaroon na nga kami ng sariling bahay. Narealize ko nga mga mare na wala talagang shortcut sa buhay dahil paghihirapan mo talaga kung gusto mo talagang makuha. Yung alam mo nga na malayo na pero malayo pa mga mare. So yun na nga mga mare, just keep grinding lang. Mararating din natin yung mga gusto natin sa buhay. Sa mga nanood at tumapos nga nitong video, Diyos ko, mahal ko kayo.